Sa nagsasabing tatawanan lang China ang BrahMos Supersonic Cruise Missile, nagkakamali kayo dyan. Sa totoo pa niyan, nababahala na ang China sa pagdating nito. Alam nyo bakit? Naalala nyo ba ang balita noon? Napalpak ang napakadaming missile ng China. Imbis kasi na fuel o gasolina ang laman nito, tubig ang kinergas sa missile. Display lang pala ang mga armas ng China. Baka mas marami pa dyan ang peke, di ba? Kung alam mo lang, sobrang lalakaya ng korupsyon sa Defense Department ng China. Bilyong-bilyong dolyar ang pinapasok ng China taon-taon. Kaya ang daming korap na opisyal doon. Ilang Chinese general na rin ng China ang pinatalsik sa pwesto. At hindi pa tapos si Xi Jinping na ubusin ang mga taong to. At least 15 people from the defense establishment have been purged in recent months. Now, some of the extraordinary sort of insights that we got in this story include things like missiles being filled with water instead of fuel. Kaya sa nagsasabing tatawanan lang ng China ang BrahMos missile, siguradong pro-China kayo ano? O baka naman pro-Duterte? Kahit anong sabihin nyo, dito inaasahang lalakas ang defense capability ng ating bansa. Literal na magdadalawang isip ang China ang pasukin ang Pilipinas. Balak ipwesto to sa mga lokasyong pinaghihinala ang unang aatakihin o lulusubin ng mga Chinese. Hindi na to inanunsyo pa ng National Security Council, pero paniguradong mayroon to sa Batanes at mayroon din to sa Palawan na malapit sa West Philippine Sea. BrahMos is a game changer for the Philippines. It's a game changer for the Philippines because it will strengthen our coastal. It's more of a deterrence na parang kung sakasakali, di ba, mag-iisip-isip yung ibang mga bansa na pasukin yung ating waters because we now have several batteries of this BrahMos cruise missile which is going to be deployed to the Philippine Marines. The BrahMos missile can hit that target the moment it enters our exclusive economic zone. Di nagsasawa ang Chinese Foreign Ministry na gumawa ng fake news. Overtime na nga raw sila magtrabaho para siraan lang ang Pilipinas. Tinatawag tuloy ito ni spokesperson Malaya na fake news master. Puro propaganda at kasinungalingan lang kasi ang lumalabas sa bibig ng China. Dito muling uulitin ng administrasyon. Hindi kailanman kikilalanin ng gobyerno ang pinangako ni Duterte. Kay Duterte kayong magreklamo China, huwag kay Pangulong Marcos at sa mga Pilipino. The propaganda masters at the Chinese embassy are clearly working overtime to sow discord and division in our country for one purpose alone, to push their claim that the Philippines is the one causing tensions in the West Philippine Sea and provoking conflict because hindi daw tayo marunong tumupad sa mga usapan. This new model is nothing more than a new invention. As the President clearly stated, there is no agreement whatsoever about Ayungin Shoal. And we shall continue to do all activities within the bounds of international law, and we shall prove no interference in our lawful action. Panawagan pa ng National Security Council, huwag kayong maniwala sa propaganda ng China at mga pro-China ng mga Pilipino. Ginagawang dahilan lang yan para pag-away-awayin tayong lahat. In short, nilalaso ng China ang utak natin para hindi mapansin ang harassment ng China Coast Guard sa ating mga kababayan. Kayo, payag ba kayong binubuli-buli lang tayo? Payag ba kayong minamaliit lang tayo? Panahon na para tumindig sa sarili nating mga paa. Pinapatulan natin yan, the more na nagsasabong ang Pilipino, the more na humihina yung ating posisyon. Kasi ultimately, the objective of all of this propaganda narratives coming from both Beijing and the Chinese embassy is to create cracks and division among the Filipino people. Kayo, handa ba kayong labanan ang fake news na ipinapakalat ng China at mga pro-China Duterte? I-komento sa baba ang iyong saloobin.